It is the duty and obligation of every Filipino citizen to support the president. But when but when his term ended, my support, of course, is to President Bongbong Marcos. As a Filipino, you have to support the government. You have to support the president. You have to support the administration. Pero anong ginawa ni former President Rodrigo Roa Duterte? Binastos niya si President Bongbong Marcos. Binastos niya ang gobyerno. At ngayon, gusto pa niya magkudita. Saan kayo nakakita na ganyang former president? Gusto niyang balihin at baliwalain ang konstitusyon. Gusto niyang lumabag sa batas ang mga military. Gusto niya ang military ay maging mga tau-tauhan na sunod-sunuran sa hindi makatarungan at mga paglabag sa batas. Sir, nung nangangampanya kayong senador, kinampanya po kayo ng pangalawang pangulo, tinaas na yung kamay nyo, even made a joke about your sister's government case. Does this mean that you're fighting up this letter? Does this mean that you're already cutting ties with the Dutertes? Ganun na nga. Kasi, in the first place, hindi ko naman kasalanan yung nangyayari sa kanila. Ito mga nangyayari kay Vice President Sara Duterte, sino ba may kagagawan nito? Sino ba ang naghain ng budget proposal sa Congress? Sino ba naghain ng more than 2 billion na Office of the Vice President budget? Siyempre, nagtaka yung mga congressman, bakit napakalaki ng hinihingi mo? Para saan yan? Ngayon, nung inisa-isa na nila, nakita nila doon na, bakit ang laki-laki ng mga confidential funds, intelligent funds, ganyan. Ano ba nangyari doon sa previous na mga hiningi mo? Ayan, naglabasa na yung Grace Piatos, yung mga Fernando Tempura, yung mga Carmencita Nova, na halata mo ng mga invento ng mga pangalan. And yet, milyon-milyon yung mga dinisburse sa kanila. Tapos ngayon, dahil na inuusisa ng Congress, kasi sisihin niya si Presidente Bongbong Marcos, sino ba may kasalanan yan? Sino ba may kagagawa ng mga pondo na yan na kanyang nilustay ng, saan ka nakakita, 125 million in 11 days? Paano nangyari yun? Bakit meron bang network ang OVP na para bigyan niya yung mga espiya ng gobyerno, gano'n? Wala naman silang network na gano'n eh. With the way the Vice President is behaving, as well as the former President's pronouncement, do you regret supporting the Dutertes? Yes, I really regret. Why, sir? Hindi ko na maakalain na ganyan pala sila eh. Yung statements ni Vice President Sara, napaka-immature. Kulang na kulang sa statesmanship. At saka, hindi siya nag-aaral. Basta na lang siya nagsasalita ng kagaya doon sa healthcare issues. Hindi siya nag-aaral. Hindi niya chinecheck kung ano yung binibigay ng PhilHealth. Yung mga sinasabi niya iba, hindi siya nag-aaral. She is totally detached from reality. Sir, last question from my end. Sir, devil's advocate lang po, no? Are you doing this because out of utang na loob? Because the President appointed you to cabinet? No. Appointed dito the cabinet. Okay. Alam mo ba na mas malaki kinikita ko when I was in the private practice? I was a corporate executive. Kesa ngayon, but this is just a commitment to help the president, to help the country. Hindi mo naman pwedeng matawag na mas nakikinabang ako ngayon. I do not regret serving in the public sector. Pero ang ibig ko lang sabihin, hindi ako nakikinabang ng gusto ngayon na kagaya nung dating nasa private practice ako. Dahil ako naging presidente ako ng mga kumpanya, naging director ako ng maraming kumpanya. Mas malaki kung ang pag-uusapan lang, halimbawa utang na loob, di ganon. Ito, I accepted the appointment of President Bongbong Marcos because I want to help him. I want to help the country. Yung pagmumura, kasi yung pagmumura sa isa yan sa mga naipulungan or problema para discover kayo. Oo. Dapat lang. Kasi yung pagmumura ko na yon, it was not done in public. It was not done in public. It was a private video sent to Raisa. Pero sila nag-upload. Dahil gusto nila magdrama. Nangyari, nag-file sila ng case against me. Dinismiss yun. Kasi ang sabi ng prosecution service, wala kayong proof niya. Si Attorney Larry doon ang nag-file yan. And not only that, ang sabi ng decision,
hindi sila nag-comply dun sa requirement na dapat yung CIDG Anti-Crime Division may certification muna na ako talaga nag-file noon, nag-upload noon. Despite that, isinubmit ko yun sa Supreme Court, I provided them with a copy. Hindi nila binasa. They did not even bother to read. Kasi nga anti-Marcos itong Supreme Court si VP Sara, pinagmumura niya, hindi lang isang tao At ang minura niya, presidente. First Lady at saka Speaker of the House. Hindi lang mura. Pinagbantaan pa niya, napapatayin niya. Na meron siya inutusan na tao napatayin. Si Presidente BBM, si First Lady Liz Araneta Marcos at si House Speaker Martin Romualdez. So yan ay more than enough para kumilos ang Supreme Court. Moto proprio yung ginawa nila sa akin. Moto proprio din nila ngayon si Sara.